Ayay ban year ang may hai di yi da vera baiti. Tisaw ndi i di early a ye nen ti lai enen ye en ni yane ge ne aden e. Tisaw ti li fei ani trong as hai mimi. Chuin nai identify an kuchoinal yan satan hirikon. Ia enatli yanebo. Inubiam event isen yidan, yim a e fayan, ging ene titan e. En elias ti nentilai and di el ayan elai, ayan ilan, si ye hui and dusin eti yanete, ayan kip and a jack neti kwa bao ye ew. Tigi a Nightmare Man. And bin ira kai yam and a rand a and kuchoin yani bien. Lai lanet ni tikiri. By identify la kuchoina yam si gig ni kwarn du lang rikon. Lai la nglig nese ane rane si enden e vi trong bian ti eden e bau gibinde. Aiden e and yel an kweli kai yan li anati meto. And sin yan titier li ani anare. Ting nia is bang lan trong elen jen den lo. And din ini egene uvo, ye te bo chicken pin, a endu el ran and ye evli nen if we vaye. Sumia, tili ene el les el enti eden ibaugi ege kon. Kaiti en de ndi e kong niwai tui, ti en kin du sanitian and gaisi nen ni lan san fai hong. LT ere. Achate ni ene titin nen elet, ni vaiti en dikuel sot a enai tia adene baugi kon. Esconero. A nightmare man get escon. Ginchati gase alen e si a sen brasino, ye a ndu a get ye yane. Lati ilal fai segan we alen e tondeo nen e kwai die el chati ilai en truin ilai chote. And bin identify the GDA. Is the eden we hiu, ent eden we kon na kuchuin sao. Kai chatid nen vo en ditay, kai en trau cho ti chik en pin ay cho ti kilay ne rane doy en te ek swatan yen tay. Kon fay an deo en den kwai die anay. Silver, linaylan, en ibaugi isaramboy ne rane. Ila en inte yili quadrite. Asigi ufai kir asigere. El seed el alen elai, may sitay, sige ragie. Tingitay maningoy kara. Camera zoom yes vo and then in again. Kon dikunen ayan es vo gian tifagira. Any ie an adin vai ge eden ye huni. Kaichati ie rangoy ven. Vai chicken pin nirante, tiny ila and then a ting ene la de trong ene. Ting la ting bisa is bang wanye. Every as a man de toit a. Eight niti then e and then tila and then and see e tila ene tai. And bit niti ang AC al ayanji bao giri a. Nightmare man ilen e bao gi way cox. And there di dia ganaiti ki die and I sang die yes. El ayan ibao gidari cho it ye lai, aya and te hay it ye layes. Lito si ayan itay di wi ani a trong bian itay, te it li ilay nane wile kulay, ayan e sen anata. Tiyan hidoy anite siabli. Igibay, kailan, tiyan yane vai ni a highlight. Vai enay dan aden ibao gitit. Vai pinyan senenan. Svaig nenikway nis anti aden vekon. Ay siyan liting niye dikadnen ini aden. Ene yan ene spin rilat konan. Radni it and then ipi so di kuye. Eman benichuin sang en di yan di fake sathin. Kucho enchaye dieseli. And then iwiam bit alien and requitia and I identify that GTA. By nightmare man ilendit si ujin na ndusin idigianitai.
Ilaan iyan yan, and iyan at tiafay and vide endulan na. Endualat kuay. Chuy neniliran anisugiel kagyan ti itli. Ang tunog ng hangin sumisipol sa mga siwang ng pinto, tinakpan ang gabi. Larawan ng isang luma at madilim na bahay, ang mahinang liwanag mula sa nag-iisang table lamp na nagniningning sa mukha ng pangunahing tauhan. Ang pangunahing tauhan ay nakaupo sa kama, may hawak na flashlight, nakatingin sa labas ng bintana. May kung ano sa dilim. Hindi ito tao, hindi rin ito nakikita ng mata. Bawat pamilya ay may kanya-kanyang sikreto, ngunit may mga bagay na hindi mo maitatago. Kahit ilang beses mong palitan ang iyong pinagtataguan, mahahanap ka pa rin nito. At sa pamilya ko, alam na alam natin ang pagkakaroon ng Nightmare Man. Marahil ay hindi mo alam kung ano yon. At naiintindihan ko kung bakit. Dahil ito ay isang bagay na tanging ang mga nakaharap dito ang makakaunawa. Hindi isang ordinaryong halimaw, ngunit isang hindi nakikita, madilim na nilalang, isang presensya na kahit liwanag ay hindi maalis. Ito ay nagmumulto sa aking pamilya sa mga henerasyon. At kung hindi ka mag-iingat, ito ay darating para sa iyo, tulad ng ginawa nito para sa akin. Malamlam na liwanag mula sa table lamp, ang pangunahing tauhan ay nakatingin sa bintana. Madilim na gabi sa labas, umiihip ang hangin, kakaibang tunog ang umaalingaw-ngaw mula sa malayo. Parang sumasayaw ang dilim sa kwarto. Huminga ng malalim ang pangunahing tauhan, mahiyain ang mga mata, parang may kinakaharap. Hindi ito biglang dumating. Unti-unti, nakakapanghinayang pakiramdam habang ang dilim ay gumagapang sa bawat sulok ng bahay. Noong una, hindi namin alam, ngunit nagsimulang magbago ang mga bagay. Paulit-ulit na umuulit ang kakaibang fenomena. Isang kakaibang tunog sa gabi ang tunog ng pagbukas ng bintana. Hindi nakikitang mga yabag at ang mga ilaw, patuloy silang naglalaro sa mga kamay na kumikislap. Sinabi sa akin ng aking ina na nagsimula ang mga bangungot nang magsimula siyang makarinig ng hindi maipaliwanag na mga ingay sa gabi. Sinabi niya sa akin na huwag mag-alala, ngunit alam kong hindi ito normal. Gabi-gabi, nakikita ko siyang nakaupo sa kalagitnaan ng gabi. Blanko ang kanyang mga mata, na para bang may nakita siya sa dilim. Ang pangunahing tauhan ay naglalakad pababa ng hagdan. Ang mahinang liwanag mula sa flashlight ay sumasalamin sa mga nakapalibot na pader. Nakatingin ang kanyang mga mata sa madilim na hagdan, kung saan nabalot ng dilim. Isang gabi, noong ako ay 7 taong gulang pa lamang, narinig ko ang aking ina na sumisigaw sa kanyang kwarto. Hindi ako makagalaw, kaya nakatayo lang ako doon, nakatingin sa siwang ng pinto. Nakita ko ang kadiliman sa loob ng silid na tila gumagalaw, nilalamon ang aking ina. Ang kanyang mga hiyawan ay unti-unting humihina, na para bang hinihila siya ng kung ano-anong katahimikan sa loob ng silid. Ang kadiliman ay hindi ko maiiwasan, hindi isang bagay na matatakasan ko. Nagkamali ang nanay ko, hindi niya pinakinggan ang mga alituntuning itinuro sa kanya ng tatay ko. Sila lang ang mga alituntunin na nakatulong sa amin na mabuhay, ngunit ang aking ina ay hindi naniniwala sa kanila. Larawan ng hating gabi, sa labas ng bintana ay may mga ulan, malakas na hangin na umiihip sa mga sanga ng puno. Ang pangunahing tauhan ay tumingin sa labas ng pinto, ang kanyang mga mata ay tensyonado. Ang mga patakarang iyon ang aking ina ay hindi naniniwala sa mga ito.
Hindi siya naniniwala sa flashlight na ibinigay sa akin ng aking ama, hindi naniniwala sa liwanag, hindi naniniwala sa proteksyon na iniaalok ng pilak. Ang aking ina ay bumangon sa kama, humakbang sa liwanag, at iyon ang nangyari. Isang hindi maipaliwanag na bangungot, isang madilim na nilalang, tulad ng isang multo na may mahaba, halimaw na mga braso sa aking ina. At nang hindi siya bumalik, naintindihan ko. Naunawaan ko na hindi ito tao. Ito ay ang bangungot na lalaki, ang halimaw na hinarap ng pamilya ko sa mga henerasyon. Ang pangunahing tauhan ay nakatayo sa gitna ng silid, hawak ang isang flashlight, ang ilaw ay madilim. Tensyonado ang boses ng tagapagsalaysay. Ngayon, naiintindihan ko na. Ang Nightmare Man ay hindi isang ordinaryong nilalang. Ito ay hindi isang anino lamang. Ito ay isang bagay na hindi maintindihan ng mga tao, hindi makayanan. Ito ay gulat, takot mula sa kabila ng ating mundo. At hindi ito titigil hanggat hindi nito nakukuha ang lahat. Naiintindihan ko na ngayon, alam ko na lahat ng itinuro sa akin ng aking ama ay may katuturan. Ang liwanag ay hindi isang simpleng bagay. Ito ang tanging bagay na makapagpapaalis sa kadiliman. Ito ang tanging bagay na nagpapanatili sa atin ng buhay. Ang pangunahing tauhan ay nakatayo sa dilim, isang flashlight sa kanyang kamay bilang ang tanging pinagmumulan ng liwanag. Binalot ng kadiliman ang paligid, at ang liwanag mula sa flashlight ay tumama sa pinakamadilim na sulok ng silid. Ang pangunahing tauhan ay yumuko, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at determinasyon. The Nightmare Man never give up. Palagi itong bumabalik. At ako, hindi ko makakalimutan ang nangyari. These rules are no survival. Dahil alam ko, kapag bumalik ang dilim, isa lang ang paraan para mabuhay ako. Never stop believe in the light. Umihi pa rin ang hangin, unti-unting lumabo ang ilaw mula sa flashlight, unti-unting naging itim ang screen. Lumilitaw ang teksto, ang bangungot na tao ay hindi susuko. At ang mga patakarang ito ay mananatiling mananatili. Tahimik ang gabi. Sa labas, umuulan ng malakas, ang mahinang liwanag mula sa flashlight na nagbibigay liwanag sa basang kalsada. Sa bahay, binalot ng dilim ang bawat sulok. Nakatayo sa gitna ng silid ang pangunahing tauhan, may hawak na flashlight, namumutla ang mukha, naguguluhan ang mga mata, na para bang pinagmumultuhan pa rin ng nakakatakot na alaala. May mga alaala na hindi mo makakalimutan kahit anong pilit mo. At ang gabing iyon, ang gabing nagpabago ng lahat ng tuluyan, ay isa sa mga alaalang hindi ko makakalimutan. Nang mamatay ang aking ina, nawalan ako ng kapayapaan sa buhay na ito. Ngunit ang pinaka-naaalala ko ay ang imahe ng aking ama na dumating sa akin noong madilim na gabi at ang eksenang sinabi niya sa akin. Ang pangunahing tauhan ay nakaupo sa kama, ang mga mata ay nakatutok sa flashlight. Dumidilim ang screen at tumutugtog ang boses ng tagapagsalaysay na parang bumabalik sa madilim na mga araw. Lumapit sa akin ang aking ama noong gabing pinatay ang aking ina. Pumasok siya sa silid na puno ng dugo. Nagkalat ang mga patak ng dugo sa sahig na parang mga bakas ng away. Umupo ako roon, nalilito at hindi makapaniwala sa aking nakikita. Sinabi niya sa akin, sa mahina at tuyo na boses, na ang aking ina ay kinaladkad palayo. Ngunit hindi iyon isang bagay na naintindihan ko noong panahong iyon.
Hindi mo naiintindihan, sabi niya, ang kinakaharap natin ay hindi isang tao, ito ay isang halimaw. Hindi sinunod ng mag-ina ang mga alituntunin at dumating ito upang kitilin ang kanyang buhay. Hindi nito patatawarin ang sinumang maglakas loob na maliitin ito. Yung mama mo nasa labas, hindi naniniwala sa itinuro ko. Ito ay hindi mapapatawad para sa mga hindi sumusunod sa panuntunang ito. At ngayon wala na siya. Naalala ng pangunahing tauhan ang mga alituntuning itinuro sa kanya ng kanyang ama, ang kanyang mukha ay lumabo na parang nawala sa malayong mga alaala. Ang liwanag mula sa flashlight ay nagpapaliwanag sa mga pira-piraso ng nakaraan. Rules of survival, tawag sa kanila ng tatay ko. Simpleng bagay pero sobrang importante. Naaalala ko pa rin sila. Laging magsuot ng pilak dahil maitaboy ng pilak ang dilim. Laging bukas ang ilaw dahil ang liwanag lang ang makakapagprotekta sa iyo. At huwag na huwag mong bibitawan ang flashlight. Itinuro niya sa akin ang mga bagay na yon mula pa noong bata pa ako. At sinunod ko. Tuwing gabi, nakabukas ang ilaw, laging nasa kamay ko ang flashlight. Pero hindi ginawa ng nanay ko. Hindi siya naniniwala sa mga patakarang iyon. Iniisip niya na ang mga ito ay mga walang basehang pamahiin. At ang ibinayad niya ay kamatayan. Lumakas ang kulog, lumalim ang gabi. Nakatingin sa bintana ang pangunahing tauhan, puno ng sakit ang mga mata. Madilim ang tanawin sa labas, hindi sinag ng liwanag. Sa loob ng bahay, mabigat ang hangin, tila balot ng dilim ang lahat. Tanda-tanda ko pa ang eksenang iyon. Isang eksenang hindi ko makakalimutan. Hindi na bumalik ang nanay ko. At nang sumugod ako sa kwarto, puro kaguluhan, dugo, at kadiliman ang nakita ko. Isang napakakapal na kadiliman, parang gusto nitong lamunin ang lahat. At ang nanay ko, nakahiga siya doon, puno ng dugo, nakadilat ang mga mata na nakatitig sa kisang. Pero parang isang halimaw ang naramdaman ko. Kanyang buhay. Iyon ang sandaling na intindihan ko. Ang bangungot na lalaki ay hindi isang bagay na makikita mo. Ito ay hindi katulad ng anumang halimaw sa isang katang-isip na kwento. Ito ay isang presensya, isang buhay na kadiliman, at ito ay dumarating lamang kapag hindi mo na ito kayang labanan. Nakatayo ang pangunahing tauhan sa harap ng pintuan ng kwarto ng kanyang ina. Nakaawang ang pinto, magulo ang eksena sa loob. Natunton ng liwanag mula sa flashlight ang mga mansa ng dugo sa sahig. Pumasok ang pangunahing tauhan, nanginginig ang kanyang mga paa. Isang nakakatakot na pakiramdam ang napuno ng hangin. Ang aking pamilya ay nabuhay sa takot sa loob ng maraming taon, ngunit noong gabing iyon binago ang lahat. Ang aking ina ay hindi naniniwala sa mga alituntunin. At iyon ang dahilan kung bakit kailangan niyang mamatay. Ang kanyang pagkamatay ay hindi aksidente. Ito ay isang paalala, isang babala sa mga naglalakas loob na huwag pansinin ang kadiliman. Ipinaalala nito sa akin ang sinabi ng aking ama na ang kadiliman ay hindi magpapatawad at kapag ito ay dumating, walang sinuman ang makakatakas dito. Ang pangunahing tauhan ay nakatayo sa harap ng salamin, ang kanyang mga mata ay madilim at puno ng determinasyon. Bumagal ang eksena, isang mahinang liwanag ang bumungad sa kanyang mukha. Nagpatuloy ang tagapagsalaysay, pinalalim ang takot at tensyon. Mula noong gabing iyon, hindi na ako ang walang pakialam na bata na dati. Nagbago na ang lahat. Ang kadiliman ay hindi ko na maiiwasan. Bahagi ito ng aking pamilya, bahagi ng aking pamilya. At ang mga alituntunin ng kaligtasan ngayon, sila lamang ang mga bagay na nagpoprotekta sa akin mula sa kalupitan ng Nightmare Man. Binalot ng dilim ang silid,
tanging ang tunog ng paghinga ng pangunahing tauhan ang naiwan. Nag-fade to black ang screen at lumabas ang mga salitang, "The night is not over. The Nightmare Man is still waiting." Ang tunog ng kulog, ang tunog ng hangin na humahampas sa mga sanga. Ang tanawin ay ang dilim na bumabalot sa bahay. Ang liwanag mula sa mga flashlight ng pulis ay nakabulag na sumisikat sa madilim na sulok ng bahay. May nagmamadaling yabag, bumukas ang pinto, at pumasok ang mga pulis na may takot sa mukha. Ang pangunahing tauhan ay nakatayo sa pintuan. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa flashlight. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa dilim. Nang dumating ang mga pulis, hindi nila alam na sila ay naglalakad sa isang bangungot. Bumukas ang pinto, at ang kanilang mga flashlight ay kumikislap na parang kidlat sa dilim. Ngunit hindi maalis ng liwanag ang kadiliman sa bahay na ito. At sa sandaling iyon, alam ko hindi natin ito matatakasan. Dumating na ang taong bangungot. Pumasok sa bahay ang mga pulis, tumingin sa paligid, puno ng pagkabalisa ang mga mukha. Nagliwanag sila ng mga ilaw sa madilim na sulok at napuno ng tensyon ang hangin. Lumapit ang isang pulis sa kwarto ng pamilya. Nang pumasok sila sa silid ng aking ina, narinig ko ang isang pulis na sumigaw, "Ano ba yan?" Ngunit walang sumasagot. Isang flashlight lang ang naroon, tanda ng pagkatalo. Kadiliman na sa lahat ng dako. Itinuro ko ang silid kung saan ang kadiliman ay makapal at sinabing, "Nariyan sa kadiliman." Bangungot na tao. Nanlaki ang mga mata nila, hindi sila makapaniwala sa sinabi ko, pero alam nating lahat kung ano ang naghihintay sa atin. Ang mga pulis ay pumasok sa silid, ngunit ang liwanag lamang ang nagpapaliwanag sa mga mansa ng dugo sa sahig at isang malabong hugis sa madilim na sulok. Ang paunahing tauhan ay umatras, humina ng mabigat. Isang maitim na figura ang biglang lumitaw mula sa kadiliman, mahaba, itim, mapanglaw na mga kamay na umaabot. Sa sandaling iyon, ito ay lumitaw. Isang mahaba, itim, matalas na kutsilyo ang umabot mula sa kadiliman. Isang nakakatakot na dagundong ang bumalot sa hangin, at pagkatapos ay kinalagkad ang isang pulis sa kadiliman nang walang sigaw ng tulong. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis, tanging ang tunog ng mabangis na tawa ang umalingaw sa makapal na hangin. Sumugod ang isa pang pulis, pinaputok ang kadiliman gamit ang kanyang baril, ngunit hindi ito nagtagumpay. Kinalagkad ng kamay ng Nightmare Man ang biktima sa dilim, tumalsik ang dugo kung saan-saan. Naging malabo ang lahat, para akong nabubuhay sa isang bangungot na hindi ko matakasan. Nakarinig ako ng mga putok ng baril, mga hiyawan, ngunit ang lahat ay kaguluhan. Walang nakakakita. Ang taong bangungot ay isang nilalang ng kadiliman, ng hindi maipaliwanag na kadiliman. Ang pangunahing karakter ay nataranta at tumakbo palabas ng silid, na nag-iwan ng mga malupit na eksena. Umalinggaw ang nakakatakot na tawa, hinahabol pa rin siya ng dilim. Ang pangunahing tauhan ay tumatakbo sa pasilyo, natitisod, nagpapanik. Tumakbo ako mula sa silid na iyon, ngunit hindi ako binitawan ng kadiliman. Naramdaman ko ang malamig, hindi nakikitang kamay na humila sa akin palapit. Ang tawa ng Nightmare Man ay umalingaw sa aking isipan na parang isang walang hanggang bangungot. Tumakbo ako, hindi nangahas na lumingon, hindi nangahas na tumingin sa humahabol sa akin.
Tanging tunog ng hangin, tunog ng mga yabag na humahabol sa akin, at ang dilim na bumabalot sa akin. Ang pangunahing tauhan ay tumatakbo palabas ng bahay, dumadaan sa mga sirang bintana. Ang liwanag mula sa mga ilaw ng pulis na nagbibigay liwanag pa rin sa mga sirang pinto. Napabuntong hininga ang pangunahing tauhan, gumagalaw ang kanyang mga labi habang tinatawag ang pangalan ng kanyang ama. Nagmadali akong lumabas sa madilim na gabi, walang nakikita, walang tunog. Ang mga pulis, wala na sila, ang tatay ko rin. Tinawag ko ang pangalan niya, ngunit nakatanggap lang ako ng nakakatakot na katahimikan. At pagkatapos, napagtanto ko ang tanging magagawa ko lang ay tumakbo para sa buhay ko. Tumakbo ang pangunahing tauhan sa gitna ng kalye, kumikinang pa rin ang mga ilaw ng sasakyan ng pulis. Madilim ang gabi at napuno ng kawalan ng pag-asa ang puso ng pangunahing tauhan. Tumakbo ako at tumakbo, ngunit hindi ako makatakas. Ang mga ilaw mula sa mga sasakyan ng pulis ay tila hindi makakatulong sa akin na makatakas sa bangungot na ito. Ang mga kalye ay desyerto, walang kaluluwa ang nakikita. Ang lahat ay madilim na para bang pumasok ako sa ibang mundo, isang mundo na inookupahan ng Nightmare Man. Naramdaman ko ang presensya, may nakatingin sa akin, kahit na hindi ko ito nakikita. At sa likod ng aking isipan, isang tanong ang patuloy na tumutunog, mabubuhay ba ako ngayong gabi? Ang pangunahing tauhan ay nagmamadaling tumawid sa kalye. Nakita ang dilim na nakapalibot sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at kawalan ng pag-asa. Ang hangin ay patuloy na umihip, at isang madilim na anino ang nagsimulang lumitaw sa kanyang likuran, tahimik, nakakatakot. Ang ingay ng pagbuhos ng ulan, mahinang liwanag na sumisinag sa mga sirang bintana ng abandonadong bahay. Ang pangunahing tauhan ay nakatayong mag-isa sa silid, may hawak na flashlight, ang kanyang mukha ay puno ng mga galos at dugo. Tila mabigat ang bawat hakbang niya, pagod ang katawan ngunit puno ng determinasyon. Nakaligtas ako. Pero hindi ibig sabihin nun ay wala na ako. The Nightmare Man never gave up. Palagi itong naghihintay, laging nasa malapit, sa dilim, para balang araw, kapag hindi ka nakatingin darating ito. Akala ko noon ay makakalimutan ko ang mga alaalang ito. Ngunit ang aking ina namatay siya dahil dito. At hindi ko hahayaang patuloy itong sirain ang aking pamilya. Hindi ko na hahayaang magpatuloy ito. Panahon na para tapusin ang lahat. Oras na para lumaban ako. Ang pangunahing tauhan ay nakatayo sa harap ng isang desk kung saan may mga kagamitang panlaban. Tiningnan niya ang mga improvised na armas, isang flamethrower at isang homemade na palm canister. Ang liwanag mula sa flashlight ay kumikinang sa mga instrumentong ito na lumilikha ng nakakasilaw na mga guhit ng liwanag sa kadiliman. Flamethrower. Napalm. Ang dalawang ito ang huling sandata ko. Ang magtutulak sa dilim, magbubura sa Nightmare Man. Pero kakayanin ko ba? After what I've been through, my body will never be the same again. Pero hindi ako atras. Para sa nanay ko, para sa pamilya ko, lalaban ako. Inihahanda ng pangunahing tauhan ang kanyang sandata, flamethrower sa kamay, determinadong tingin sa kanyang mga mata. Binuksan niya ang takip ng napalm can at ibinuhos ang timpla sa spray bottle. Ang eksena ay tense, ang liwanag mula sa apoy ay kumikislap sa madilim na espasyo. Maaalis ng liwanag ang kadiliman. Ngunit kailangan kong harapin ang kadiliman na kahit ang liwanag ay hindi kayang alisin.
Ang bangungot na tao, isa siyang nilalang ng kadiliman. Ngunit hindi ko siya hahayaang manalo. Susunugin ko siya, sisirain ko siya sa lahat ng mayroon ako. Apoy ang magiging huling sandata ko. Ang pangunahing tauhan ay gumagalaw patungo sa pintuan ng silid kung saan naghihintay ang kadiliman. Umaalinggaw ang bawat hakbang niya sa tahimik na espasyo. Umihip ang hangin, kumatok sa sirang bintana. Ang liwanag mula sa flamethrower ay kumikinang na lumilikha ng mahabang guhit ng liwanag sa kadiliman. Slow motion, suspense. I can feel it, it's somewhere in the dark, waiting. I can't see it, but I feel its presence, parang may dark force na bumabalot sa akin, bumalot sa akin. Pero alam ko, hindi ko mapigilan. Kailangan kong magpatuloy. Ang pangunahing tauhan ay lumalapit sa silid tulugan ng pamilya. Ang pinto ay sarado, ang mahinang liwanag mula sa flamethrower ay nagniningning sa lumang kahoy na pinto. Binuksan niya ang pinto at ang kadiliman ay tila nabuhay na naaninag sa mahinang liwanag. Ang pintuan ng aking ina kung saan ko siya nakitang namatay, kung saan ko nakita ang lahat ng pagkawasak. Noong gabing iyon, nilamon ng kadiliman ang aking ina. At ngayon, ang kadiliman na yon ay magbabayad. Ang pangunahing karakter ay pumasok sa silid, flamethrower sa kamay, handang umatake. Napuno ng liwanag mula sa apoy ang kalawakan, na lumilikha ng malalakas na sinag na tumagos sa kadiliman. Isang tili ang umalingawgaw sa hangin, na para bang may hindi nakikitang puwersa na naghahanda sa pag-atake. Hindi na ito umiiral. Susunugin ko ito. Ngayon, buburahin ko ang bangungot na tao. Next shot, unti-unting lumiliwanag ang dilim mula sa loob ng kwarto sa ilalim ng liwanag ng flamethrower. Isang kakilakilabot na figura ang lumitaw mula sa kadiliman. Bangungot na lalaki, isang higante, itim na nilalang na may mahaba, matutulis na braso na parang mga espada. Isang dagundong ang umalingawgaw sa hangin na yumanig sa lahat. Iyon na nga, ang taong bangungot. Ang bagay na hinarap ko sa lahat ng mga taon na ito. Ngunit ngayon, hindi ako tatakas. Ngayon, matatalo ko ito. Magsisimula ang digmaan. Gumagamit ang pangunahing karakter ng flamethrower para atakehin ang Nightmare Man. Ang malakas na liwanag mula sa apoy ay sumisikat sa kadiliman na lumilikha ng labanan sa pagitan ng apoy at kadiliman. Ang bangungot na tao ay umuungal, matalas na mga kamay na umaabot, sinusubukang salakayin ang pangunahing karakter. Madulang eksena na pinaghalo sa mga kislap at kadiliman. Apoy ang tanging sandata na makakasira nito. Alam ko ito. Ngunit hindi ito magiging ganoon kadali. Ang taong bangungot ay hindi madaling talunin. Ito ay kadiliman, ito ay pagkasira, ito ay isang bangungot na hindi natin maintindihan. Ngunit hindi ako titigil. Ang aking ina ay nararapat na magpahinga sa kapayapaan. Ang aking pamilya ay karapat-dapat na mabuhay sa liwanag. Patuloy ang matinding paghaharap. Ang bawat pag-atake ng Nightmare Man ay tinataboy ng flamethrower, ngunit patuloy na umaatake ang halimaw. Palalim ng palalim ang dilim sa paligid, tila nawawala ang liwanag mula sa apoy. Wala ng oras. Kailangan kong gawin ito. Sa wakas ay ginamit ng bida ang napalm sa pag-atake, isang alon ng apoy ang sumabog, na napunit sa kadiliman at nagpapadala sa Nightmare Man sa matinding sakit. Napasigaw ang halimaw, unti-unting natutunaw ang katawan nito sa sobrang init. Isang malaking pagsabog ang naganap, nagsalubong ang dilim at liwanag. Ang Nightmare Man ay tuluyang nawasak. Sa pagkakataong ito, ginawa ko ito. Nawasak ang taong bangungot. Ngunit napakalaki ng presyo. Ipinaglaban ko ang aking ina para sa aking pamilya. At ngayon, makakapagpahinga na ako sa kapayapaan. Ang pangunahing tauhan ay nakatayo sa gitna ng isang nawasak na bahay, mahinang liwanag na nagniningning sa mga labi.
Malabo ang eksena, tinatakpan ng dilim ang ilang bahay. Basag na salamin at nawasak na kasangkapan. Ang pangunahing tauhan ay nakatayo sa gitna ng silid, ang mga mata ay pagod, ang katawan ay puno ng mga galos, ang mahinang liwanag mula sa flashlight na nagniningning sa isang mukha na puno ng sakit at kalungkutan. Umalinggaw ang boses ng tagapagsalaysay, malambot, malungkot ngunit nakakapanghina. Nanalo ako. The Nightmare Man siya ay nawasak. Ngunit ang halaga ay hindi masusukat. Ipinaglaban ko ang aking ina para sa aking pamilya. Ngunit walang tagumpay kung walang dugo, walang malaking pagkatalo. At nang matapos ang labanan, wala na ako sa aking sarili. Ang pangunahing tauhan ay nakatayo habang nakatingin sa salamin, may mga paso sa kanyang katawan, ang kanyang mukha ay maputla at sira na parang walang buhay. Ang liwanag mula sa flashlight ay nagpapaliwanag sa malalalim na galos sa kanyang mga braso na nagpapatingkad sa pagkawasak sa kanyang katawan. Ang screen ay lumiliko sa kumukupas na mga imahe na parabang ang pangunahing karakter ay naninirahan sa isang malabo na mundo, hindi na malinaw ang pakiramdam. Sa tuwing titingin ako sa salamin, hindi ko nakilala ang sarili ko. Nasunog ang katawan ko, hindi naghihilom ang mga galos at sugat. Pero hindi iyon ang pinakamalaking sakit. Ang pinakamalaking bagay ay ang pakiramdam ng pagkawala, kawalan, at kalungkutan na bumabagabag sa akin. Ang mahabang gabi, ang kadiliman na sumunod, anuman ang ginawa ko. Nanalo ako, ngunit nawala ang lahat. Ang aking ina, ang aking pamilya, hindi na sila bumalik. Ang natitira ay isang multo lamang, isang walang laman na buhay sa buhay na ito. Ang pangunahing tauhan ay lumabas ng bahay, ang madilim na liwanag mula sa malungkot na mga lampara sa kalye na nagbibigay liwanag sa mga desyerto na kalye. Naglakad siya, pero mabigat ang bawat hakbang niya, parang may nagmamasid sa kanya, hinahabol siya. Kahit napatay na ang Nightmare Man, alam kong hinding-hindi ako iiwan ng kadiliman. Tuwing gabi, kapag bumabagsak ang kadiliman, nararamdaman ko itong malapit. Hindi ko ito matatakasan. Kahit na nilabanan at nawasak ko ang halimaw na iyon, nananatili ang kalagim-lagim. Ang tawa nito ay umaalingaw pa rin sa aking ulo. Ang mahahabang at itim na mga braso ay lumilitaw pa rin sa aking isipan na parang isang walang katapusang bangungot. At ako hindi ko mapigilan. Ang takot ay patuloy na bumabalot sa akin, araw-araw. Lumaban ako, ngunit ang tagumpay ba ay talagang sulit? Huminto ang pangunahing tauhan sa isang bakanteng hintuan ng bus kung saan walang tao. Ang mahinang liwanag mula sa mga street lamp ay lalong nagpalamig at nag-iisa sa kapaligiran. Tumingala siya sa langit, nananatili pa rin ang madilim na ulap, tanda na hindi pa talaga nawala ang dilim. Nakaligtas ako, pero mabubuhay pa ba talaga ako? O anino lang ba ako sa mundong ito? Nadaig ko ang bangungot na lalaki, ngunit hindi ako sigurado kung nadaig ko ang aking sarili. Ang pangunahing tauhan ay tumingin sa malayo, ang kanyang mga mata ay parang nakatingin sa isang madilim na hinaharap. Tumalikod siya at naglakad patungo sa gabi, ngunit mas mabigat ang bawat hakbang, tila hinahabol ng dilim ang bawat paghinga niya. At ang taong bangungot, patay na ba talaga siya? O pansamantalang itinaboy lang? Nandoon pa rin ang anino niya, laging nasa loob ko. Babalik ba siya balang araw? Mabubuhay ba ako ng matiwasay? Hindi ko alam. Pero isang bagay ang alam ko, kahit anong mangyari, hindi ko makakalimutan kung ano ang nangyari, kung ano ang kailangan kong isuko. Ang pangunahing tauhan ay naglalakad sa isang desyerto na kalye, sa malayo ay mga tahimik na bahay, walang kaluluwa. Ang sipol ng hangin ay lalong nagpalamig sa hangin. Unti-unting naging itim ang screen, na naiwan lamang ang mabigat na paghinga ng pangunahing karakter at ang sipol ng hangin. May lumabas na text, "Nightmare Man is alive." Talaga bang malaya ako dito?
O bahagi lang ako ng laro nito, isang larong hindi ko lubos na mauunawaan. Hindi pa tapos ang kwento eh.